Congratulations. Thank you, Mi. Na-mention mo si Mele kasi siya sa nagbigay ng Super. May time ba na parang gusto mo nang sumuko? Pero may nasabi bang advices ni Mele na tumatak sa'yo? Yes, actually, nung kinuha niya pa lang ako yung tanong ko agad sa kanya, bakit ako? Parang ganun yung conversation namin sa IG. Tapos, parang sabi niya, a long time ago daw, merong naniwala sa kanya before. Tapos parang never niya pang nasusuklian yon sa tagal. So parang gusto niya yung i-pay forward through me. So tapos talagang, oo, as in, parang for a caliber of vice, para pulutin ako sa kanal. Ang bigat lang. Tsaka yung sinabi niya sa akin before, na lagi ko na sinasabi sa iba, kapag kunwari tumutulong ka nagbibigay ka ng opportunity sa iba, lagi niya kasi sinabi niya sa akin before na maraming ilaw, malaki ang entablado ka, siya tayong lahat. Tapos parang tumatak talaga yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun na sinabi ni Mimi sa akin na parang hindi mo kailangang maging maramot. Tapos parang kung may talent ka, may talent siya, kasya tayong lahat sa stage. Parang lahat tayo may spotlight. So, ang ganda lang niya na mantra sa buhay. Para kapag nag-work ka na, nagagamit ko siya ngayon na parang kapag naman nakikita ko na, si ganito bago lang pero grabe ang dami niyang trabaho. Papalakpak ka lang. Diba? Hindi para kasi parang yung para sa'yo dadating din. And ganoon din kapag meron kailangan ng tulong, hindi na para baka ma-upstage ako niyan. Pero lahat naman tayo may talent, di ba? At may mga audience na magko-consume. Sobrang daming tao. Imposible naman na iisa lang yung audience natin lahat. So, ayun. Dala-dala ko lang talaga siya hanggang ngayon. Pero paano mo nakilala si Meme? Sa content mo lang? Nagkikita na kami dati ni Meme sa mga bar through common friends. Pero yung naging talaga kami, parang yun yung nag-offer siya, was pandemic lang, yung 2020 dahil napanood niya yung sagutan namin nila Ate Juliana at ni Ate Francine sa nung pandemic. Ayun, napanood. Nag-guest ako sa gabing-gabi na Vice sa vlog niya. And then, ayun. After siguro mga ilang araw, nagtanong na siya kung may management ako. So hanggang ngayon, super helpful yung support devices. Yes, I mean, I think hindi talaga ito mangyayari kung hindi niya ako talaga pinaniwalaan before. Kasi wala naman parang wala akong makitang way para makapenetrate ng ganun sa showbiz kung hindi rin talaga ako binild up at tinulungan ni Meme. Thank you. Last na lang, ano ba yung aabangan sa Baklang Kanal Show? Ano bang humor? Ano bang kulitan? Sobrang kaya niya and sobrang tapang. So may mga bisita po akong cartons. Hindi actually habang ginagawa ko to, ang nasa isip talaga namin is ayoko pong lumabas yung mga tao na pagkatapos ipopost ako sa Reddit na sasabihin sayang yung pera nila. Ayoko, gusto ko talaga yung paglabas nila, oh my God, sulit. Kahit ang mahal ng Meralco at sa TikTok viral. Yes. Oo na. Gusto ko po talaga na hindi masayang yung pera, na ayoko maisip nila na si Baklo nag-concert para lang perahan kami nun. Super saya niyan, and hindi lang naman ako ang Baklang Kanal. So, madami pa kung Baklang Kanal kayong makikita. Kaya nga sabi ko, ang nilabas ng naming guest ay sila Directonet. Pero may iba pa ako mga kasama na magpapasaya ka ng show. Pero most naman po nung comedy show is ako pa din, yung improv ko pa din at mga kwento tungkol sa buhay ko na mga hindi ko pa nakikikwento sa ibang mga podcast, ganyan. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you, Ana. Ang next natin ay si Romel Gonzalez from Police Pals. Hi, Ina. Hello po, Sir Romel. Ang una kong tanong is, curious lang kami, bakit hindi na si Vice ang manager mo? Nung natapos na po kasi yung contract ko after 3 years, hindi na po ako nirenew ni Meme. I think hindi lang ako sure, pero parang hindi na rin po talaga siya into managing talents now. Kasi busy din kasi talaga si Meme. Pero kahit naman hindi na ako, sa kanya pa rin ako nagtatanong, sa team pa rin namin. Before minsan kahit ngayon nga lang, recent, this year lang, meron akong parang project na hindi ko talaga alam kung paano ko i-relate yung sarili ko. Nagtanong pa rin po ako sa Team Vice. Ganun pa din naman po pag may mga problema ko about mga billing, ganyan. Yung mga technical na hindi ko talaga alam. Sa kanila pa rin. And nag-uusap pa din naman kami
meme, pumaba once in a while. So wala naman pong problema. Parang nawala lang yung manager na term. So, hindi naman kailangan magpaalaman or something. Ay, hindi naman po siguro. Kasi parang ako naman ever since simula na naging manager ko si Meme, nakatatak na sa akin na whatever I do, sana laging proud siya. Yung ayoko din mababastos ko si Meme or madi-disappoint siya na pag sinabi na, uy, si Ina, minanage mo yan, tapos di ba madi-disappoint? Parang ayoko naman po. Parang lagi akong forever grateful kay Meme. Sino ang manager mo ngayon? Ang Panginoong Diyos na po. Hindi, wala na po. Ako na lang po. Wala na po akong manager. So, ikaw. Wala naman po nag-offer. Tapos recently, hindi ko alam kung legit na Facebook mo yun, may post ka na parang nag-emote ka na masama ang loob mo sa parang mga kaibigan na akala mo susuporta dito sa show mo, pero hindi ka sinusuportahan. Pwede paliwanag mo yun. Yes, yung mga actually, ano ba yan? Natibak sa Instax. yung mga kaibigan ko kasi sa gimikan na parang, nangihingi ng libreng ticket, nakakabwisit, di ba? Na pag sa inuman, nag-aambagan tayo, na mas mahal pa dyan, na ito ayaw ko suportahan. Nahuli lang nalipik mo nung araw na yun. Alam niyo naman ako ma-post talaga. Diary ko kasi talaga yung Facebook ko. Minsan gusto ko na i-private kasi yung Lion Here, laging kinukuha lahat ng mga pinupost ko na lumalaki na siya lagi. Nagugulat na lang ako. Pero yun lang yun. Yung mga friend ko naman tinamaan naman. So, nag-message na sila na parang kami ba yun? Sabi ko, oo kayo yun. Bibili na sila. So, all is well na po. Kaya 50%, 50 off. Sold out na. Sana maubos na dahil bakit pakulong ako ng produce? Tapos Ina, anong question na? Halimbawa magiging babae ka sa isang araw, sino yun at bakit? Una talaga, ayoko naman maging babae. Oh. Pero parang masaya naman ako na may titi ako, na may kahit feminine yung expression ko. Happy pa naman ako sa mga nangyayari sa katawan ko. Pero kung magiging babae, grabe. Siguro Cleopatra na lang, para di ba leader ka, maganda ka. Grabe. Ilan taon ka na daw? Depende po sa make-up. Ngayon, 37 po. Hindi naman halal. Yes, sabi nga nila sa bingo daw 27, tatanggapin niyo pa din eh. Stop. May love life ka ba, Ina? Madami. Hindi nga, may happy ang love life mo. Wala, hindi ako nakikipagrelasyon. Ang huli ko 2016 pa. Parang ngayon kasi nahahanap ko sila sa iba't ibang klase ng lalaki. So parang, gusto ko ng kasama ngayon, meron. Kasi kachupak, meron. Kasama manood ng movie, meron. Parang, ba't ako hahanap ng isa? Problema lang, di ba? Hindi ko siya priority talaga. Pero kung may dumating naman, di ba, choosy pa ba dyan? Pero parang wala talaga sa idea ko. Parang hindi ko siya need talaga. I'm happy right now. Yung puso ko masaya, yung poke ko masaya. Wala akong dahilan para maghanap ng boyfriend. Ay ko na lang, 3 lalaking sa showbiz na crush na crush. 3? Si Armani Hector. Wow. Di ba Max yan? Si Kobe Francisco. Wow, cornerstone baka naman. And sino ba ang crush ko? Actually, ito lang yung mga right off the bat ko na nakikita ko kasi sa content ko. Kita mo lang mukha ng mga to. Ang sarap panoorin. And si Kokoy de Santos. Si Kokoy lang ko pa kasing crush kaso kami friend ko na kaya medyo nawawala ng libo ko. Thank you. Thank you And po. congratulations. Thank you. Ayan, thank you, Romel. Ang next natin ay si Nurse Almo from GMA Entertainment. Oh my God, nurse. Gising na yung pasyente. Totoong press con pala po.